Madaling araw sa isang makipot na eskinita malapit sa Quiapo Market sa Maynila. Tatlong binatilyong pauwi mula sa kanilang night shift ang biglang napahinto sa tapat ng isang maliit na kainan na kilala bilang Dilugawan sa kanto ng Pag-asa. Isang makapal na puting usok, tila may sariling buhay, ang gumagapang palabas, animoy humahabol sa kanila. Ngunit hindi ang usok ang nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Isang kakaibang amoy, pinaghalong sunog na laman at nabubulok na bagay, ang sumasalubong sa kanilang ilong, nagpapasikip sa kanilang mga dibdib. Yumuko ang isa sa kanila, putlang-putla ang mukha. Pre, may ingay sa ilalim ng sahig, bulong niya, nanginginig sa takot. Ang sahig na yari sa kahoy ng lugawan ay marahang yumayanig. Tila may isang bagay o isang tao na dahan-dahang kinakaladkad mula sa kadiliman sa ilalim. Bigla, isang tunog ng pagkatok, tok, 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 ang narinig mula sa ilalim ng mga tabla, mabagal at may ritmo, na parang may humihingi ng tulong upang makalaya. At nang dahan-dahang humawi ang kurtina ng kusina, isang anino ng payat na babae ang lumitaw. May malumanay na ngiti, isang ngiting dapat sana ay nagbibigay ginhawa. Ngunit sa gabing iyon, ang ngiting iyon ang nagpanginig sa kanila ng husto. Ang umaga sa Maynila ay laging maingay, subalit may isang maliit na sulok malapit sa Quiapo Market na bawat araw ay may kakaibang pakiramdam, mas buhay, mas siksikan, at sa di malamang dahilan, mas kahina-hinala. Ang eskinita ay makipot, sapat lamang para sa dalawang motorsiklong magkasalubong. Ngunit tuwing umaga, isang mahabang pila ang humahaba mula sa isang maliit na lugawan na hindi higit sa 10 metro kwadrado ang laki. Ang lugawan ay pag-aari ng isang babaeng kilalang-kilala ng mga taga roon, si Elena Reyes, o mas kilala bilang Aling Elena. Isang babae sa edad na 48 na may malumanay na ngiti na hindi kailanman nawawala sa kanyang mga labi. Mula sa malayo, ang bango ng arroz caldo na may halong lamang loob na kumukulo mula sa isang malaking kaldero ay palaging nagpapahinto sa mga dumaraan. Ang amoy ng malinamnam na sabaw, mainit na pampalasa, at binudburang bawang na pinirito ay tila isang paanyaya na hindi matanggihan. Kahit pa sila'y nagmamadali o hindi, ang lugaw ni Aling Elena ay iba. Iyon ang sabi ng mga tao sa palengke. Ang karne ay malambot, ang sabaw ay manamis-namis, at ang mga lamang loob ay malinis, walang bahid ng lansa. Ngunit ang pinakasikat sa lahat ay ang kanyang espesyal na lugaw na may espesyal na sahog. Marami ang nagsasabi na ang lasa nito ay higit na malinamnam kaysa sa alinmang lugaw sa buong Maynila. Bawat tumitikim ay napapatango, nagniningning ang mga mata, na para bang nakatuklas ng isang bagay na hahanap-hanapin nila. Subalit sa likod ng lahat ng papuri, may isang bagay na hindi kailanman pinag-uusapan ng malakas. Isang bagay na binubulong lamang, minsan ay habang palingalinga sa kaliwat kanan. Ilang matatandang residente ang nagsasabing mayroong kakaiba sa lugawan, ngunit hinahayaan na lamang nilang maanod ang kanilang kuryosidad kasama ng ingay at gulo ng palengke. Si Aling Elena mismo ay kilala bilang isang babaeng matatag ngunit puno ng pighati. 20 taon na ang nakalilipas, dumating siya sa Maynila kasama ang kanyang asawa upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit sinawing palad siya, namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa kalsada, iniwan si Elena at ang kanilang maliit na anak na lalaki. Ilang taon ang lumipas, pumanaw rin ang kanyang anak dahil sa isang sakit na wala silang sapat na pera upang ipagamot. Mula noon, si Aling Elena ay namuhay na tila nasa loob ng isang tahimik na kabibe. Hindi pala kibo, hindi pala kaibigan, abala lamang sa kanyang kaldero ng lugaw mula madaling araw hanggang bago man ang halian. Sa kabila nito, palagi pa rin siyang humingiti sa tuwing sasalubong sa mga parokyano. Ang ngiting iyon ang nagbibigay sa maraming tao ng pakiramdam ng awa at paggalang sa kanya bilang isang matatag na ina. Walang sinuman ang naghinala na sa likod ng manipis na ngiting iyon, may isang bagay na unti-unting namumukadkad. Maaaring isang lihim, isang kalungkutan, o isang bagay na mas madilim. Ang lugawan ay lalong sumikat na nag-udyok sa isang binata mula sa Cavite na nagngangalang Marco na magtrabaho roon. Si Marco ay bata pa, masigla at mabilis kumilos. Madalas niyang sabihin, masarap magtrabaho kay Aling Elena, mabait siya, matyaga, hindi kailanman nagagalit. Ngunit ilang linggo matapos magtrabaho, nagsimula siyang makaramdam ng isang di maipaliwanag na kababalaghan. Madalas utusan si Marco na maglinis ng kusina pagkatapos magsara ang lugawan.
Ang maliit na silid sa likod ay maalinsangan, amoy basang lupa na humahalo sa aroma ng mga pampalasa na nakadikit pa sa mga kawali at gamit sa pagluluto. Pero ang nagpatindig sa kanyang balahibo ay hindi ang amoy, kundi ang mga mahinang tunog mula sa ilalim ng sahig, tila may kumakaluskos o kumakalagkad ng mabigat na bagay. Minsan, parang may dahan-dahang pinupukpok mula sa ilalim ng mga tabla. Nang una niya itong marinig, nagmamadali siyang lumabas. Aling Elena, ano po yung tunog na iyon? Narinig ko po mula sa sahig sa likod. Tinitigan lamang siya ni Elena at dahan-dahang umiti. Ah, pusa lang yan, iho. Marami niyan dito. Tumango si Marco, bagamat tumatanggi ang kanyang puso na maniwala. Imposibleng ang isang pusa ay makapagpayanig ng sahig ng ganoon. Isang gabi, habang nagbubuhat siya ng timba ng tubig, biglang humina ang ilaw sa kusina at namatay sandali. Sa panandali ang dilim, nakita niya si Aling Elena na binubuksan ang takip ng isang malaking kalderong hindi kinakalawang sa sulok ng kusina, isang kalderong hindi niya kailanman hinawakan kapag bukas ang lugawan. Isang makapal na usok ang umalimbukay mula rito. Dahan-dahang hinalo ni Elena ang laman nito, saka umangat ng isang piraso ng kakaibang karne. Ang hugis nito ay hindi manok o baka. Mahaba, maputla, at ang dulo ay tila pinutol na kasukasuan. Natigilan si Marco, nanlamig ang buong katawan sa takot. Ngunit biglang lumingon si Aling Elena. Ang ngiti niya ilumitaw, ang parehong ngiti kapag nagsisilbi sa mga customer. Hindi ka pa uwi, iho. Mahinahon at malambing ang kanyang boses. Nabigla si Marco at tumango na lamang. Pero sa gabing iyon, hindi na siya bumalik pa. Sa takot na bumabara sa kanyang dibdib, nag-impake siya at nilisan ang Maynila sakay ng isang panggabing bus. Hindi na siya lumingon pa. Kinabukasan, nagbukas ang lugawan na parang walang nangyari. Patuloy na dumarating ang mga customer, pinupuri ang lasa ng lugaw na lalo raw sumarap. Walang nakapansin na si Aling Elena ay mas mabilis at mas episyente kumilos, na para bang naghahanda ng isang bagay na sanay na niyang gawin. Sa palengke, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa ilang mga pulubi at mga arawang manggagawa na hindi na nakikita. Baka lumipat lang ng lugar, sabi ng ilan. Sa isang malaking lungsod tulad ng Maynila, ang mga tao ay dumarating at umaalis ng walang bakas. Walang sinuman ang tunay na nagmamalasakit. Isang tao lamang ang tahimik na nagmamasid, si Mang Berto, ang pinuno ng samahan ng mga residente sa lugar. Isang matandang lalaki na may matalas na mata at mahigit 10 taon nang naninirahan sa eskinita. Nakikita niya ang mga maliliit na bagay na hindi pinapansin ng iba. Ang ilaw sa kusina ng lugawan na nananatiling bukas hanggang hating gabi. Ang tunog ng mabibigat na bagay na kinakaladkad. At paminsan-minsan, ang anino ni Aling Elena na may dalang malaking sako papunta sa likurang kusina. Mag-isa lang ang babaeng yan, bulong niya sa sarili. Pero gabi-gabi, mayroon siyang dinadala sa loob. Sa araw na iyon, hindi niya pa alam na ang kanyang mga hinala ay magdadala sa buong Maynila sa isa sa pinakamadilim na kwento sa kasaysayan nito. Sa bawat araw na lumilipas, ang maliit na eskinita malapit sa Quiapo Market ay nag-iiba ng pakiramdam. Hindi dahil sa lalong dumaraming tao sa lugawan ni Aling Elena, kundi dahil isa-isang nawawala ang mga taong madalas na naglalagi sa paligid ng palengke. Una ay isang matandang pulubi na kung tawagin ay Mang Danilo. Tuwing umaga, nakaupo siya sa harap ng lugawan, naghihintay ng mga tirang pagkain mula sa mga customer. Isang araw, hindi na siya nakita. Sumunod si Jomar, isang arawang manggagawa na madalas makikain ng lugaw bago pumasok sa trabaho. Pagkatapos noon, isang naglalakong nagngangalang Samuel ang naglaho rin na parang bula. Ang mga tao sa palengke ay nagkibit balikat lamang. Ganyan talaga ang buhay, naghahanap ng mas magandang kapalaran sa ibang lugar, sabi nila. Walang sinuman ang nagseryoso dito maliban kay Mang Berto. Nagsimulang maramdaman ng matandang lalaki na mayroong isang bagay na nakabitin sa hangin, isang bagay na hindi niya maipaliwanag ngunit hindi niya maaaring baliwalain. Tuwing gabi, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na balkonahe, nakikita niya ang malamlam na ilaw mula sa kusina ng tilugawan sa kanto ng Pag-asa. Kahit nasarado na ang lugawan mula pa noong tanghali, ang ilaw sa likod ay nananatiling bukas.
Minsan, may naririnig siyang tunog ng mga metal na nagbabanggaan, minsan, tunog ng mabigat na bagay na kinakaladkad sa ilalim ng sahig. Isang gabi, nakita niya si Aling Elena na hinihila ang isang malaking sako patungo sa likurang kusina. Mabagal ang hakbang ng babae, ngunit halatang mabigat ang pasan niya. Nang mapansin ni Aling Elena na pinagmamasdan siya ni Mang Berto, lumingon ito. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ngiting para sa marami ay nagbibigay ginhawa, ngunit sa gabing iyon, nagpatayo ito ng balahibo sa batok ni Mang Berto. Gabi na inagtatrabaho pa kayo, Aling Elena, sigaw ni Mang Berto mula sa kanyang balkonahe. Tumango lamang si Aling Elena at isinara ang pinto ng kusina nang hindi sumasagot. Kinabukasan, muling nagbukas ang lugawan tulad ng dati. Mas mahaba pa nga ang pila kaysa sa mga nakaraang araw. Kabilang sa mga bumibili ay isang trooper ng truck na nagngangalang Joy Cruz, isang suki na linggo-linggong dumadaan bago maghatid ng mga paninda sa mga pwesto sa palengke. Si Joy ay kilala bilang isang taong relax, hindi madaling maghinala at hindi kailanman mareklamo sa pagkain. Noong umagang iyon, umorder siya ng lugaw na may espesyal na sahog, ang kanyang paborito. Sumandok siya ng isang kutsara, hinipan ito ng bahagya at isinubo. Ngunit, matapos ang ilang paguya, naramdaman niya ang isang bagay na matigas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Kumunot ang noo ni Joy. Ipinasok niya ang kanyang daliri sa bibig at hinila palabas ang isang maliit na bagay na maputlang puti. Sa una, inakala niyang ito ay isang piraso ng butong mura o tira ng buto ng manok, ngunit ang hugis nito ay patag at ang dulo ay maliit at bilugan, parang isang kasukasuan. Pinigil ni Joy ang kanyang hininga. Ano to, bulong niya. Inilagay niya ang bagay sa ibabaw ng kutsara. Tumama ang sikat ng araw mula sa bintana sa ibabaw nito at nakita niya ang isang kakaibang disenyo, parang mga maliliit na marka ng kagat, isang hugis na nagpapaalala sa kanya ng ngipin ng tao. Biglang nanikip ang dibdib ni Joy, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang malaking kaldero kung saan patuloy na naghahalo si Aling Elena ng kanyang lugaw. Ang masarap na amoy na karaniwang nagpapagutom sa kanya ay tila ngayon bumabara sa kanyang lalamunan. Aling Elena, ano po ito? Tanong ni Joy ng mahina, hindi nangangahas na ipakita ang bagay. Lumingon si Aling Elena, nakangiti. Kung may matigas, baka butong mura lang yan. Maraming lamang loob ang lugaw ko araw-araw. Ang ngiting iyon ay kalmado, malambing, gaya ng dati, na lalong nagpatindig ng balahibo ni Joy. Hindi na siya umimik pa. Tahimik niyang binalot ang bagay sa tissue, isinilid sa bulsa ng kanyang jacket, at nilisan ang lugawan ng nagmamadali. Sa buong biyahe niya patungo sa bodega kung saan siya nagtatrabaho, gulong-gulo ang kanyang isip. Isang pakiramdam ng pagduduwal ang umaakyat mula sa kanyang tiyan. Sa tuwing naaalala niya ang hugis ng puting bagay na iyon, tumatayo ang kanyang mga balahibo. Pagdating sa bodega, hindi siya makapagtrabaho. Nakaupo siyang tulala, pinapaikot-ikot ang tissue na naglalaman ng bagay. Sa huli, naalala niya ang isang kaibigan, isang forensic analyst sa Philippine General Hospital. Lakas loob siyang nagpadala ng text message, "Pre, may nahanap ako sa lugaw. Pwede mo bang tingnan? Parang buto, pero iba." Ilang oras ang lumipas, iniabot niya ang bagay sa kanyang kaibigan. Pareho silang tensyonado, ngunit sinubukan nilang manatiling rasyonal. Baka buto lang ng manok, sabi ng kanyang kaibigan na may pilit ng ngiti. Ngunit alam ni Joy mula sa panginginig ng boses nito na hindi rin sigurado ang lalaki. 2 araw ang lumipas, dumating ang tawag. Mabigat ang boses sa kabilang linya, may pinipigilan. Joy, umupo ka muna. Naramdaman ni Joy na tila nalaglag ang kanyang puso. Hindi yan buto ng manok. Hindi yan hayop. Sandaling katahimikan. Joey. Buto yan ng daliri ng tao. Tila huminto ang mundo ni Joy. Ang maingay na kalsada ng Maynila ay biglang naging tahimik. Nanginig ng husto ang kanyang mga kamay na halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatama sa kanyang isipan. Buto ng daliri ng tao. At katatapos niya lang itong kainin. Ang balita ay tumama kay Joey na parang isang maso.
Halos mabitawan niya ang kanyang telepono nang marinig ang mga salitang iyon, buto ng daliri ng tao. Mula sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang buong katawan niya ay hinihila pababa sa isang madilim na balon. Nanikip ang kanyang paghinga, nasusuka ang kanyang tiyan, at umiikot ang kanyang ulo. Sa loob ng ilang minuto, nakaupo lamang siyang tulala sa sahig ng bodega, nakatitig sa sahig ng hindi kumukurap. Joey? Hello, naririnig mo ba ako? Ang boses ng kanyang kaibigan sa telepono ay puno ng pag-aalala. Lumunok si Joey. Pre, sigurado ka ba? Ginawa namin ang mabilisang pagsusuri. Ang istruktura ng cortex ang hugis ng kasukasuan. Tao to. Seryoso to, Joey. Kailangan mong i-report sa pulis. Iyon ang pangungusap na pinakaayaw niyang marinig. Ngunit alam niyang hindi ito isang maliit na insidente. Maaari siyang magkunwaring walang alam. Pero paano kung mas marami pang tao ang kumakain ng lugaw na iyon? Paano kung mas marami pang biktima? Nanginginig ang mga kamay, nagtungo siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Ang desk officer ay agad na tinawag ang kanyang superior, matapos ilapag ni Joey ang maliit na bagay, maayos na nakabalot sa isang transparent na plastic. Nanigas ang opisyal, tinawag ang kanyang senior, at sa loob lamang ng ilang minuto, ang maliit na opisina ay naging isang pansamantalang command center. Saan mo nakuha to? Tanong ng isang investigador. Matalas ngunit kontrolado ang kanyang boses. Sa lugaw, mahinang sagot ni Joy. Sa lugaw. Sa lugawan sa kanto ng Pag-asa. Suki po ako roon. Biglang tumahimik ang silid. Nagkatinginan ang mga pulis, batid na ang kasong ito ay hindi pangkaraniwan. Ang ulat ay agad na ipinasa sa Criminal Investigation and Detection Group ng Manila Police District. Kaya't noong gabing iyon din, isang kumpletong folder ang ipinadala sa mesa ni Police Major David Santos, ang pinuno ng Special Crimes Unit na kilala sa kanyang pagiging masusi at hindi kailanman nagbabaliwala sa anumang ulat, gaano man kaliit. Binasa ni Major Santos ang ulat ng hindi kumukurap. Naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi ito dapat kumalat. Imbestigahan natin ng tahimik. Kung totoo ito, malaking kaso to. 2 gabi ang lumipas, nagsimula ang isang lihim na investigasyon. Isang espesyal na grupo na hindi nakauniporme ang nagtungo sa makipot na eskinita malapit sa Quiapo Market. Mula sa malayo, pinagmasdan nila ang lugawan ni Aling Elena. Kahit hating gabi na, ang malamlam na ilaw mula sa likurang kusina ay nananatiling bukas, tulad ng madalas na nakikita ni Mang Berto. Lagi ba siyang nagluluto ng ganitong oras? Bulong ng isang investigador habang hawak ang isang maliit na kamera. Nagluluto rin siya sa umaga, pero hanggang 11:00 lang siya nagbebenta, sagot ng isa pa. Bakit buhay na naman ang kusina niya sa gabi? Ang tanong na iyon ay mabigat na nakabitin sa hangin. Mula sa isang madilim na sulok, nakita nila si Aling Elena na naghahalo sa isang malaking kaldero. Mabagal ngunit regular ang kanyang mga galaw, na para bang nagsasagawa ng isang ritual na ilang taon na niyang ginagawa. Ang matapang na amoy ng sabaw at bawang ay kumalat. Ngunit para sa mga investigador na alam ang natuklasan ni Joy, ang amoy na iyon ay nagpaduwal sa kanila. Kailangan natin ng sample, sabi ni Major Santos. Gamit ang isang maingat na estratehiya, 2 investigador ang nagpanggap ng mga customer kinaumagahan. Bumili sila ng 3 order ng espesyal na lugaw, pagkatapos ay agad itong dinala sa forensic laboratory. Pagdating doon, agad binuksan ng mga tekniko ang mga takip ng plastik. Sumingaw ang malinamnam na amoy ng lugaw, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mga maninipis na hibla na nakasabit sa pagitan ng mga piraso ng karne. Isinagawa ang mabilisang pagsusuri. Lumabas ang resulta makalipas ang ilang oras. Lumunok muna ang isang tekniko bago itaas ang kanyang ulo. Major, may mga bakas ng fili ng tao dito. Biglang tumahimik ang silid. Masyadong tahimik. Ipinikit ni Major Santos ang kanyang mga mata sandali. Ang kinatatakutan niya ay nagsisimula ng maging katotohanan. Ihambing ninyo sa database, mahina niyang utos. Ilang sample ng FFA mula sa mga nawawalang tao sa Maynila sa mga nakalipas na linggo ay nakatago na sa kanilang sistema. Matapos ang 2 mahaba at tensyonadong oras, tumunog ang analysis machine.
Ang resulta, mataas ang pagkakatugma sa isa sa mga residenteng iniulat na nawawala, si Dennis Garcia, isang arawang manggagawa na huling nakitang kumakain ng lugaw sa lugawan sa kanto ng Pag-asa. Ito, sapat na to para magbukas ng malawakang investigasyon, sabi ng isang investigador na nanginginig ang boses. Tumango si Major Santos. At kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa magkaroon ng isa pang biktima. Nang sumunod na gabi, pinalawak ang investigasyon. Mga maliliit na kamera ang lihim na ikinabit sa ilang sulok ng eskinita. Mga pulis na hindi nakauniporme ang nagpatrolya, at isang surveillance team ang inilagay sa isang abandonadong bahay na direktang nakaharap sa likurang kusina ng lugawan. Dito, sa wakas ay nakita nila ang isang bagay na nagpatibay sa kanilang mga hinala. Halos hating gabi na nang dahan-dahang bumukas ang likurang pinto ng lugawan. Lumabas si Aling Elena, may malaking puting sako sa kanyang likod. Kinalagkad niya ito patungo sa isang maliit na pinto na papunta sa isang silid sa likod, isang silid na hindi kailanman nakikitang ginagamit kapag bukas ang lugawan. Mabigat ang sako. Nakayuko si Aling Elena. Matagal bago niya ito naipasok. Bumulong ang isang investigador, ano kaya ang laman ng sakong iyan? Walang sumagot. Matapos pumasok muli si Aling Elena, ilang minuto ang lumipas at may narinig na tunog ng metal, klang, klang, klang. Sinundan ito ng tunog ng isang mabigat na bagay na bumagsak. Mula sa maliit na bintana, nakita ng mga investigador ang anino ni Aling Elena na may inaangat at inilalagay sa loob ng isang higanting kaldero. Naramdaman ng isang batang investigador na nagngangalang Lieutenant Miguel Ramos na nanlamig ang kanyang likod. Nagluluto. Nagluluto siya ng isang bagay sa ganitong oras. Para saan? Tumingin lamang si Major Santos nang hindi nagsasalita. Matigas ang kanyang mukha, mabigat ang kanyang puso. Nakapagtrabaho na siya sa mga kaso ng kidnapping, pagpatay at human trafficking. Ngunit sa gabing iyon, naramdaman niyang nasa bingit siya ng isang bagay na mas madilim pa sa lahat ng kanyang naranasan. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, sabi niya sa wakas. Bukas ng umaga, ihanda natin ang search warrant. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang miyembro ng team ang nagmamadaling dumating, dala ang isang folder ng karagdagang resulta ng pagsusuri mula sa laboratorio. Major, nakahanap kami ng pangalawang IE. Napakataas ng pagkakatugma. Pag-aari ito ni Samuel Del Rosario, ang naglalakong nawala noong nakaraang linggo. Nanahimik ang buong team. Sa isang gabi, ang kaso ay naging isang bangungot na hindi na maaaring bawiin. Sa makipot na eskinita, ang lugawan sa kanto ng Pag-asa ay nanatiling tahimik. Sa loob ng kusina, ang malaking kaldero ay patuloy na marahang kumukulo, naglalabas ng tunog na blop, 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 na parang mabigat na paghinga ng isang bagay na nagtatago sa ilalim ng kadiliman. At kinabukasan, lahat ng lihim na iyon ay sasabog. Noong umagang iyon, ang hangin sa Maynila ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga ulap ay nakabitin ng mababa, na para bang alam na may isang madilim na bagay na magaganap. Sa opisina ng SID ng EV, si Major David Santos ay nakatayo sa harap ng isang whiteboard, nakatitig sa mga larawan ng mga biktima na dikit-dikit na nakapaskil. Ang kanilang mga mukha ay tila nagmamakaawa para sa kasagutan. Hindi na ito kaso ng mga nawawalang tao, sabi niya sa isang matigas na tono. Pagpatay ito. At ang salarin ay malayang nagluluto ng lugaw tuwing umaga. Sa harap niya, ang mga investigador ay nakaupong tuwid. Si Lieutenant Miguel Ramos ay may hawak na folder na naglalaman ng pinakabagong resulta ng EFIC analysis. Hindi gaanong matatag ang kanyang mga kamay. Kagabi, 1 oras lang ang kanyang tulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang malaking kumukulong kaldero, ang puting sako na kinalagkad ni Aling Elena, at ang anino na gumagalaw sa likod ng kortina ng kusina. Major, ulat ni Ramos, napirmahan na ang search warrant. Pwede tayong kumilos ngayong gabi. Tumango si Major Santos. Walang dapat magkamali. Kung totoo ngang may itinatago si Elena sa ilalim ng sahig, kailangan nating mahanap yon bago pa niya maitago ang ebidensya. Isa-isa, ang mga miyembro ng team ay tumanggap ng kanilang mga gawain, surveillance, documentation, demolition, at pag-secure sa suspect.
Isang maliit ngunit mapanganib na operasyon. Alam nilang lahat kung ano ang posibleng matagpuan nila, ngunit walang nangahas na sabihin ito ng malakas. Pagsapit ng gabi, nagsimulang tumahimik ang eskinita. Ang mga malamlam na ilaw ay nagpapakita ng mahahabang anino sa mga pader. Ang mga tao ay nagsiuwian na sa kani-kanilang mga bahay, walang kamalay-malay na ilang metro lamang mula sa kanila. Isang grupo ng mga investigador ang nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang sandali para kumilos. Ang lugawan sa kanto ng Pag-asa ay sarado na mula pa noong tanghali. Ang mga kortinang kawayan ay mahigpit na nakasara. Ngunit mula sa isang maliit na siwang sa likurang kusina, isang dilaw na ilaw ang kumikislap. Nasa loob pa rin siya, bulong ng isang miyembro ng team habang sumisilip. Si Ethel Ramos, na nasa tabi niya, ay lumunok. Mag-ingat! Karaniwang nagtatrabaho si Elena hanggang hating gabi. Mula sa siwang ng bintana, nakita nila si Aling Elena na nakatayo sa harap ng malaking kaldero. Matatag ang kanyang mga galaw na parang hindi napapagod. Paminsan-minsan, yumuyuko siya, may kinukuha sa isang timba at inilalagay sa kaldero. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, tanging isang katahimikan na nakakapangilabot. Parang ritual, bulong ng isa pang investigador. Dahan-dahang tumango si Ramos. Isang ritual na nagdadala ng kamatayan. 10:45 ng gabi. Lalo pang tumindi ang tensyon. Inactivate ni Major Santos ang maliit na radyo sa kanyang sinturon. Lahat handa na. Kikilos tayo sa loob ng 15 minuto. Nagkatinginan ang mga investigador. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang hangin ng gabi ay pumipiga sa kanilang mga dibdib na parabang ang Maynila mismo ay nagpipigil ng hininga. Si Mang Berto, na nagkataong nakaupo sa kanyang balkonahe, ay nakakita ng ilang madidilim na anino na mabilis na gumalaw. Alam niyang may mangyayari. Bumulong siya sa kanyang puso. Sa wakas, darating na ang katotohanan. Eksaktong 11:00 ng gabi. Simulan na. Sa loob ng ilang segundo, 5 investigador ang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, mabilis na kumilos patungo sa likurang pinto ng kusina. 2 pa ang pumasok mula sa harap. Biglang tumahimik ang buong eskinita. Tanging ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa semento ang nangingibabaw. Blag! Malakas na itinulak ang pinto sa likod. Pulis! Huwag kang gagalaw. Gulat na napatalon si Aling Elena. Ang mahabang sandok sa kanyang kamay ay nahulog at gumulong sa sahig. Bigla siyang namutla. Ngunit hindi siya sumigaw, tinitigan lamang niya sila ng mga matang walang laman na para bang matagal na niyang hinihintay ang pangyayaring ito. Lumapit si Ethel Ramos na may dalang posas. Aling Elena, arestado ka sa salang pagpatay at pagkawala ng mga tao. Hindi nanlaban si Aling Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Huwag kayong maingay, kumukulo pa ang lugaw, sabi niya ng mahina. Malambing ang kanyang boses, ngunit iyon mismo ang lalong nagpangilabot sa buong team. Habang inisecure si Aling Elena, agad na sinuyod ng forensic team ang kusina. Kinuhanan nila ng litrato ang bawat sulok, ang malaking kaldero na kumukulo pa, mga mapurol na kutsilyo na may mga bahid ng mansa, mga tabla na nagsisimula ng mabulok, at isang maliit na pinto na mahigpit na nakasara sa ilalim ng mesa. Ito na yon, sabi ng isang investigador habang kinakatok ang sahig. Guwang ang tunog nito. Sabi na nga ba, sabi ni Ramos. Agad na kumilos ang demolition team. Sa loob ng ilang minuto, nabuhat ang mga tabla ng sahig at isang napakatinding amoy ng kabulukan ang sumabog palabas na nagpatakip ng ilong sa ilang miyembro ng team. Ang sinag ng mga flashlight ay tumago sa dilim ng maliit na espasyo sa ilalim. Mga malalaking itim na bagay ang nakasalansa ng maayos sa loob nito. Mga sako ng basura. Ilan sa mga ito ay naglalaman ng isang bagay na ang hugis ay hindi dapat makita sa isang lugawan. Bumulong ang isang tekniko, halos walang tunog. Diyos ko, mas malala to sa inaasahan natin. Tumingin si Ethel Ramos sa ibaba. Nanigas ang kanyang mukha. Sa kadilimang iyon, sa likod ng mga sako, nakita niya ang isang bagay na halos nagpalambot sa kanyang mga tuhod.
Mga buto ng tao, ang ilan ay nababalutan pa ng himaymay, ang ilan ay nagsisimula ng mangitim. Huminga ng malalim si Major Santos. Ay seal ang lokasyon. Ay report natin sa headquarters. Massacre to. At sa itaas nila, ang malaking kaldero ay patuloy na kumukulo. Ang tunog na bleb-bleb ay parang isang mahinang tawa na sumasalubong sa katotohanang sa wakas ay nabunyag. Ang mabahong amoy mula sa espasyo sa ilalim ng sahig ay kumalat ng napakabilis hanggang sa mapuno nito ang buong kusina. Maging ang mga investigador na sanay na sa mga mahihirap na kaso ay napilitang magpigil ng hininga. Tinutok ng mga flashlight ang mga itim na sako na maayos na nakasalansan. Ang ilan ay basa pa, ang iba ay nagsisimula ng matuyo, na para bang ilang araw nang nakaimbak. Simulan niyong iangat isa-isa, utos ni Major Santos sa isang matigas ngunit pigil na tono. Dalawang tekniko na may makapal na guwantes ang dahan-dahang bumaba. Bahagyang umuga ang sahig na kahoy sa paligid ng butas. Nang ilipat nila ang unang sako sa ibabaw, tinanggal ang tali nito. Pagbukas ng plastik, tila nagyelo ang lahat. Sa loob, naroon ang isang putol na braso ng tao. Ang balat nito ay maputla at naninilaw at ang ilan ay nabubulok na. Napahawak sa bibig ang isang tekniko. Ilang araw pa lang to, bulong niya. Ang pangalawang sako ay naglalaman ng mga buto na hindi nabuo. Ang ilan ay bali, ang ilan ay may mga natitirang himaymay na nakadikit pa. Ang pangatlong sako ay naglalaman ng mga punit na damit, isang pares ng tsinelas, at isang basang pitaka na naglalabas ng napakatinding amoy. Nang buksan ng isang investigador ang pitaka, natagpuan nila ang isang identification card na kupas na ang kulay. Ang pangalan sa card ay nagpatahimik sa lahat. Samuel Del Rosario, ang naglalakong nawala isang buwan na ang nakalipas. Tugma sa datos ng IHD, mahinang sabi ni St. Ramos. Nanginginig ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang larawan ng biktima na ngayon ay isang mapait na alaala na lamang sa isang lumang pitaka. Samantala, si Aling Elena ay nakaupo at nakasandal sa pader ng kusina. Nakaposas na ang kanyang mga kamay. Hindi siya sumisigaw, hindi umiiyak, hindi nagtatangkang tumakas. Nakatitig lamang siya sa malaking kaldero na marahang kumukulo pa rin. Ang usok nito ay umaakyat na para bang itinatago ang maraming kwentong hindi pa nabubunyag. Aling Elena, bakit niyo to ginawa? Tanong ng isang babaeng investigador. Tensyonado ang kanyang boses, ngunit may bahid ng empatya. Dahan-dahang itinaas ni Aling Elena ang kanyang mukha. Nagluluto lang ako, mahina niyang sagot. Nagluluto ng ano? Sigaw ng isa pang investigador, hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Ngumiti ng manipis si Aling Elena, isang ngiting lalong nagpatindig ng balahibo. Kung ano ang kailangan nila. Kung ano ang kailangan ng mundo. Ang sagot na iyon ay tila nagpainit sa silid, hindi dahil sa temperatura, kundi sa isang kilabot na dahan-dahang gumagapang. Nang iangat ang ikaapat na sako, may gumulong na isang bagay, isang plastik na pulseras na may maliit na pangalang nakasulat, Rina. Napahawak sa mukha ang isang investigador. Si Ate Rina. Yung babaeng palaboy, bulong niya. Lahat ng ebidensya na dati ihinala lamang ay naging isang nakakakilabot na katotohanan. Nakatayo si Major Santos malapit sa butas ng sahig, tinitingnan ang mga labi na may naninigas na panga. Tama na. Takpan niyo lahat yan. Dalhin natin sa forensic van. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ramos. Ikaw ang sumama sa pag-escort sa suspect. Kailangan natin ng paunang testimonya bago sumikat ang araw. Tumango si Ramos. Kahit maputla ang kanyang mukha, alam niyang kailangan niyang manatiling propesyonal. Ito ay hindi lamang isang investigasyon, ito ay isang pagsagip upang wala ng susunod na biktima. Sa labas ng lugawan, ang hangin ng gabi ay maalinsangan. Ang mga ilaw ng pulis ay nagsimulang marahang kumislap, nagbibigay liwanag sa eskinita na karaniwang puno ng mga tindero at maliliit na bata. Ngayon, ang kapaligiran ay parang isang eksena sa isang horror film. Ang mga kapitbahay na nagising ay sumisilip mula sa kanilang mga pinto, pinapanood ang mga investigador na nagbubuhat ng malalaking sako na mahigpit na nakabalot. Diyos ko, ano yan? Bulong ng isang ina. Walang sumasagot.
Ang tunog ng mga yabag at kaluskos ng plastik ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Dinala si Aling Elena palabas, may dalawang opisyal sa magkabilang gilid. Mabagal siyang naglakad, ang tingin ay diretso sa unahan, walang takot o pagsisisi. Tanging isang katahimikan na nakakapangilabot. Nang dumaan siya kay Mang Berto na nakatayo sa dulo ng eskinita, huminto sandali si Aling Elena. Mang Berto, lagi niyo akong pinagmamasdan, no, mahina niyang sabi. Umatras ng kalahating hakbang si Mang Berto, nanginginig ang mga binti. Gusto ko lang naligtas ang lahat, Aling Elena. Ngumiti si Aling Elena, isang ngiting malambing ngunit walang laman. Huwag kang mag-alala. Ligtas na silang lahat. Pinainit ko na sila. Hinawakan ni Mang Berto ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot, hindi dahil sa pisikal na banta, kundi dahil sa isang bagay na mas madilim, kung paano maaaring mawala sa isang tao ang hangganan sa pagitan ng tama at mali. Sa loob ng sasakyan ng pulis, tahimik na nakaupo si Aling Elena, magkadikit ang mga kamay dahil sa posas, ngunit nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Nakaupo si Ramos sa tapat niya, sinusubukang unawain ang tingin ng babae, isang tingin na parang malalim na balon na walang katapusan. Aling Elena, sinimulan ni Ramos ang usapan ng mahina. Alam niyo po ba ang ginagawa ninyo? Itinagilid ng bahagya ni Aling Elena ang kanyang ulo. Tinatapos ko lang ang mga panalangin nila. Panalangin nino? Ng mga dumarating na humihingi ng pagkain. Ng mga nilalamig. Ng mga ipinadala para sa akin. Naramdaman ni Ramos na tumayo ang kanyang mga balahibo. Isinara niya ang kanyang notebook, tumingin sa bintana ng sasakyan. Ang gabi sa Maynila ay tila mahaba at puno ng mga anino. Ang kaso ay nagsisimula pa lamang, at ang naririnig mula sa bibig ni Aling Elena ay mga pira-pirasong pangungusap lamang na nagtuturo sa kanila patungo sa isang pinakamadilim na misteryo. Ang lugawan ay nasil na, ang ebidensya ay natagpuan na, at ngayon, oras na para pakinggan ang kwento mula sa bibig ng salarin, isang kwentong marahil ay walang sinuman ang gustong marinig. Sa interrogation room ng AC, ang hangin ay malamig at mabigat. Ang puting ilaw mula sa kisame ay hindi kumikislap, ngunit ang liwanag nito ay lalong nagpapatindi sa tensyon. Sa gitna ng silid, si Elena Reyes ay tahimik na nakaupo. Ang dalawa niyang kamay ay nakaposa sa ibabaw ng malamig na mesang metal. Ang kanyang tingin ay walang laman, hindi dahil sa takot, kundi parang sa isang taong nawalan na ng koneksyon sa mundo. Binuksan ni St. Miguel Ramos ang pinto at pumasok. Dala niya ang isang folder na naglalaman ng mga larawan ng mga biktima at paunang resulta ng forensics. Sa likod niya, dalawa pang investigador ang naghanda upang itala ang bawat salita. Handa na po ba kayong magsalita, Aling Elena? Tanong ni Ramos ng mahina. Hindi sumagot si Aling Elena. Iginilid lamang niya ng bahagya ang kanyang mga mata na para bang ngayon lang napansin ang kanilang presensya. Bumuntong hininga si Ramos. Umupo siya at binuksan ang folder. Nakahanap kami ng 3 pagkakakilanlan ng mga biktima sa ilalim ng sahig ng lugawan ninyo. Si Dennis Garcia, si Samuel Del Rosario, at isang babaeng palaboy na nagngangalang Rina. Wala pa ring tugon. Inilapag ni Ramos ang isang litrato sa harap ni Aling Elena. Ang litrato ni Dennis na nakangiti kasama ang isang maliit na bata sa kanyang kandungan. Kilala niyo po ba ang taong to? Dahan-dahan, napakabagal, tumango si Aling Elena. Pero hindi siya nagdusa ng matagal, mahina niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa kapaligiran. Aling Elena, sabi ni Ramos ng mas matigas, kailangan naming sabihin ninyo ang lahat. Kailan niyo unang? Hindi ko sila pinatay. Pinuto ni Aling Elena ang pangungusap sa isang kalmadong boses, halos pabulong. Pero natagpuan ko sila ng ganoon. Nagkatinginan si Ramos at ang iba pang investigador. Natagpuan saan? Tumingin si Aling Elena sa mesa, hinayaang lumipas ang ilang segundong puno ng katahimikan. Sa harap ng lugawan. Dumating sila. Tapos na nahimik. Paglabas ko ulit, hindi na sila humihinga. Ang pangungusap na iyon ay lumikha ng isang di maipaliwanag na kawalan. Sumandal si Ramos. Sinasabi niyong namatay sila ng ganoon na lang, walang dahilan?
Ang Diyos ang kumuha ng buhay nila, mahinang sagot ni Aling Elena. Inasikaso ko lang ang natira. Ikinuyom ni Ramos ang kanyang kamao. Nakikita niya ang malinaw na mga senyales ng delusyon. Aling Elena, hindi sila namatay ng kusa. May nakita kaming mga marka ng sakal sa dalawa sa kanila. Hindi. Biglang tumingin ng diretso si Aling Elena sa mga mata ni Ramos. Lumaki ang kanyang mga balintataw. Naging matigas ang kanyang mukha. Hindi ko sila pinatay. Ayoko lang na mabulok sila sa kalsada. Niluto ko sila para maging mainit sila, para maging biyaya sa ibang tao. Napabuga ng hininga ang isang investigador. Aling Elena, hindi po yan biyaya. Isa po yang mabigat na krimen. Ngunit mumiti lamang ng manipis si Aling Elena, isang ngiting hindi dapat naroroon sa isang ganitong usapan. Kinain ng mga tao ang lugaw ko at lagi nilang sinasabing masarap. Ibig sabihin, tinanggap nila ang biyayang iyon. Pinigilan ni Ramos ang pagnanasang tumayo at sumigaw. Pinilit niyang maging kalmado ang kanyang tono. Aling Elena, pakipaliwanag kung paano sila napunta sa ilalim ng sahig ninyo. Ipinikit ni Aling Elena ang kanyang mga mata sandali na para bang sinusubukang alalahanin ang isang bagay na malayo. Ang una, yung matandang lalaki na laging nakaupo sa harap ng lugawan. Natulog siya sa sahig ng kusina noong umuulan. Kinaumagahan, nakita ko siyang hindi na gumagalaw. Nagpanik ako, hindi ko alam ang gagawin. Nag-report kayo sa pulis? Tanong ni Ramos. Hindi. Pagbibintangan ako ng mga tao. Kaya pinagputol-putol niyo ang katawan niya. Walang pag-aalinlangan. Biglang nanlamig ang silid. At ang pangalawa at pangatlo, tanong ni Ramos na may bumabagsak na boses. Dumating sila para humingi ng pagkain. Ang iba sa kanila ay may sakit, ang iba ay gutom, ang iba ay hindi alam kung saan pupunta. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ngayon, may luha sa mga ito, ngunit nanatili pa rin ang kanyang ngiti. Kinupop ko sila sa kusina. Pinakain ko sila. Pero nang mamatay sila, wala akong lakas para ilibing sila isa-isa. Kaya pinakinabangan ko sila. Para magkaroon ng kahulugan ang buhay nila. Naramdaman ni Ramos na tila gumagalaw ang mundo sa paligid niya. Si Aling Elena ay hindi lamang isang salarin, siya ay isang taong nalulunod sa isang malalim na bangin ng delusyon. Dahan-dahang tumayo si Ramos, pinatay ang recorder. Tama na muna para ngayong gabi. Itutuloy natin bukas. Ngunit bago siya lumabas, mahina siyang tinawag ni Aling Elena. Lieutenant Ramos. Lumingon si Ramos. Bakit po? Ngumiti si Aling Elena, isang ngiting mas malawak ngayon, ngunit mas madilim. Bukas, pwede kong ipakita sa inyo yung isa pang kaldero. Nanigas si Ramos. Isa pang kaldero. Tumango si Aling Elena. Yung hindi niyo pa nabubuksan. Ang boses na iyon ay napakakalmado, ngunit ginawa nitong parang isang malamig na kuweba ang maliit na silid. Dahan-dahang isinara ni Ramos ang pinto, ramdam ang panlalamig sa kanyang likod hanggang sa buto. Alam niyang anuman ang nasa iisa pang kaldero na iyon ang pinakamadilim na bahagi ng misteryong ito. Kinaumagahan, ang hangin sa paligid ng Quiapo Market ay mas tahimik kaysa karaniwan. Ang mga tindahan ay nagsisimula pa lamang magbukas, ngunit ang eskinita kung nasaan ang lugawan ay napapalibutan na ng dilaw na police line. Ilang opisyal ang nagbabantay, pinagbabawalan ang mga residente na lumapit. Sa loob ng selyadong lugar, sina Major Santos, D.T. Ramos, at ang forensic team ay bumalik sa kusina ng lugawan. Ang pinto sa likod, na sinira kagabi, ay nakabukas na ngayon, ipinapakita ang makipot na kusina na mas nakakatakot sa liwanag ng umaga. Unang pumasok si Ramos. Ang malaking kaldero na kumukulo pa kagabi ay patay na ang apoy. Ngunit ang matapang na amoy ng sabaw at pinakulo ang karne ay nakabitin pa rin sa hangin, tumutusok sa bawat paghinga. Sabi niya, may isa pang kaldero na hindi pa natin nabubuksan, sabi ni Ramos. Mababa ngunit puno ng tensyon ang kanyang boses. Tumango si Major Santos. Hanapin niyo. Mabilis na kumilos ang team, sinusuri ang bawat sulok ng kusina. Mayroong 3 malalaking kaldero.
Dalawa ay nasuri na kagabi, ang pangunahing kaldero ng sabaw at ang kaldero ng lamang loob. Ngunit ang ikatlong kaldero, na nasa pinakasulok malapit sa pader, ay mahigpit na nakasara ng isang makapal na takip na bakal na may pansarang gawa sa kamay. Ito na iyon, sabi ng isang forensic technician habang tinuturo ang kaldero. May dagdag na kandado, hindi tulad ng iba. Naramdaman ni Ramos na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Buksan niyo ng dahan-dahan. Idokumento ang bawat hakbang. Dalawang tekniko ang nagsuot ng maskara, proteksyon, at makapal na guwantes. Ginamit ang isang metal na pang-angat upang buksan ang kandado. Isang malakas na tunog ng crack ang narinig habang nagsisimulang lumuwag ang kinakalawang na tornilyo. Lahat ng miyembro ng team ay nagpigil ng hininga. Nang maiangat ang takip ng kaldero ng ilang sentimetro, isang napakatinding amoy ang sumabog, amoy ng bulok na may halong lansa ng dugo. Mas matindi pa kaysa sa alinmang kaldero na binuksan nila kagabi. Umatras ang isang tekniko habang tinatakpan ang kanyang maskara. Hindi ito ordinaryong sabaw. Iba ang amoy. Sa wakas, naiangat ng buo ang takip at lahat ay natigilan. Sa loob ng kaldero, hindi mga karne na maayos na hiniwa, hindi lamang loob na pinakuluan, kundi isang halos buong katawan ng tao. Ang torso ng isang lalaki, walang mga kamay at paa, ay nakababad sa isang madilaw na likido. Ang balat nito ay maputla, namamaga, ngunit nakikilala pa rin ang hugis. Sa itaas na bahagi, may mga piraso pa ng maikling buhok na nakadikit sa ulo. Napasigaw ng pigil ang isang tekniko. Buong bangkay ito. Pinakuluan niya. Napahawak sa bibig si Ramos, sinusubukang pigilan ang alon ng pagduduwal. Mainit ang kanyang mukha, ngunit nanlalamig ang kanyang katawan. Pagkakakilanlan, tensyonadong tanong ni Major Santos. Mabilis na sinuri ng tekniko ang mga pisikal na tanda at natagpuan ang isang maliit na kwintas sa liig ng bangkay. Nang iangat niya ito, nakita ang isang maliit at kinakalawang na locket. Sa loob nito ay mailitrato ng isang pamilya, isang ama kasama ang dalawang maliliit na anak. Naramdaman ni Ramos na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Si Dennis Garcia to. Suot pa niya ang kwintas niya. Biglang lumubog sa madilim na katahimikan ang silid. Maging ang ilaw na karaniwang matatag ay tila kumikislap. Huminga ng malalim si Major Santos. Hindi lang to mutilation, ito ay isang planadong proseso. Pinipili niya ang biktima, itinatago ang ilang bahagi at pinakukuluan ang iba. Idinagdag ng isa pang tekniko, ang likidong ito ay hindi sabaw, parang solusyon ng asin at pampalasa. Siguro para hindi agad masira ang mga tissue. Matagal na tinitigan ni Ramos ang kaldero. Naalala niya ang huling sinabi ni Aling Elena sa interrogation room kagabi. Bukas, pwede kong ipakita sa inyo yung isa pang kaldero. Ngayon, naunawaan na niya ang kahulugan nito. Ang kaldero ay hindi lamang isang lalagyan, ito ay isang madilim na altar, ang lugar kung saan itinatago ni Aling Elena ang mga biktimang hindi pa tapos iproseso. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Major Santos. Major Santos, galing po ito sa interrogation room. Puno ng panik ang boses ng opisyal. Ang suspect, si Aling Elena. Nagsasalita na naman po siya. Pero may kakaiba. Kakaiba paano? Tanong ni Santos. Sabi niya. Bumubulong pa raw sa kanya ang biktima sa kaldero. Nagkatinginan sina Santos at Ramos. Ihanda niyo ang silid. Babalik kami ngayon. Bago umalis, tinitigan muli ni Ramos ang kaldero. Ang anino ng maputlang torso ay tila lumulutang, na parang isang taong sinusubukang umahon sa tubig para huminga. Bumulong si Ramos, halos hindi marinig. Aling Elena, ano ba talaga ang ginawa mo sa loob ng mga taong ito? Sa eskinita sa labas, nagsimulang tumama ang sikat ng araw. Ngunit para sa lahat ng nasa loob ng lugawan, ang araw na iyon ay mas madilim pa kaysa sa gabi bago ito. Nang bumalik sina Major Santos at Detective Ramos sa interrogation room, nagbago na ang kapaligiran. Pareho pa rin ang ilaw, malamig pa rin ang mesa, ngunit mas mabigat ang hangin na para bang may itinatagong hindi nakikita ang silid. Si Aling Elena ay nakaupong tuwid, nakaposas ang mga kamay, ngunit iba ang itsura ng kanyang mukha kumpara kagabi. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata,
parang isang taong nakatanggap ng isang lihim na bulong. Sumenyas ang gwardiya kay Santos. Major, kanina pa po siya nagsasalita mag-isa. Minsan tumatawa ng mahina, minsan bumubulong. Natatakot kami na baka may panic attack o malalang halusinasyon. Hinila ni Santos ang isang upuan, umupo sa tapat mismo ni Aling Elena. Aling Elena, kasi siyasat lang namin sa kalderong sinasabi ninyo. Tumingin siya kay Santos. Isang maliit na ngiti ang lumitaw. Mabuti. Nakita niyo na rin siya sa wakas. Kumunot ang noo ni Ramos. Hindi po yon lugar para mag-imbak ng pagkain, Aling Elena. Buong bangkay po yon. Bakit niyo siya pinakuluan? Ipinikit ni Aling Elena ang kanyang mga mata. Hindi ko siya pinakuluan para kainin. Hindi lahat. Yung nasa kaldero, kailangan pa niya ng panahon. Hindi pa siya handang umalis. Halos mapatayo si Ramos sa gulat. Hindi pa handang umalis? Patay na po siya. Tumingin si Aling Elena kay Ramos ng malumanay na para bang si Ramos ay isang batang hirap umunawa. Hindi niyo ba naririnig ang mga boses nila, Lieutenant Ramos? Gabi-gabi tinatawag nila ako. Hinihiling na samahan ko sila. Hinihiling na dalisayin ko sila. Mabilis na sumingit si Santos, pinapanatili ang kontrol. Aling Elena, huwag po tayong mag-isip ng ganyan. Kailangan namin ng katotohanan, hindi mga bulong. Ngunit tiningnan ni Aling Elena si Santos ng matalim. Major Santos, sa tingin niyo ba'y baliw ako? Walang sumagot. Ngumiti ng mas malapad si Aling Elena. Siguro nga. Pero ang kabaliwan ko ang nagpasarap sa lugaw na iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpangilabot sa isang batang investigador hanggang sa buto. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakarinig ng isang pangungusap na napakakalmado, ngunit napakasira. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Isang lalaking nakasalamin ang pumasok. Siya si U.C. Carlos Jimenez, isang eksperto sa criminal psychology mula sa Camp Crime na espesyal na ipinatawag matapos makita ng team ang mga senyales ng matinding delusyon kay Aling Elena. Magandang umaga, Aling Elena, malumanay na bati ni Isi. Jimenez. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyo tungkol sa ilang bagay. Matagal na tinitigan ni Aling Elena ang doktor bago magtanong. Doktor, naniniwala ka ba na ang mundong ito ay puno ng mga ligaw na kaluluwa? Hindi agad sumagot si Isi. Jimenez. Umupo siya sa tabi ng mesa, binuksan ang kanyang notebook. Nararamdaman mo ba na nasa paligid mo sila? Nasa lahat sila ng dako, sagot ni Aling Elena ng mahina. Sa kalsada, sa palengke, sa harap ng lugawan ko. Sila'y pagod, nilalamig. Lumalapit sila sa akin. Sumandal ng bahagya si Ilse. Jimenez. At nararamdaman mo na kailangan mo silang tulungan? Tumango si Aling Elena. Binibigyan ko sila ng pagkain, ng higaan. Pero kapag namatay sila, hindi ko pwedeng hayaan na mabulok ang mga katawan nila sa maruming lugar. Kailangan ko silang dalisayin. Gamit ang apoy, mga pampalasa at ang lugaw. Lumunok si Ramos. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Aling Elena ay parang isang madilim na puzzle na dahan-dahang nabubuo. Aling Elena, tanong ni Isi. Jimenez. Bakit mo isinasama ang ilan sa kanila sa lugaw na ibinebenta mo sa mga customer? Para hindi mawala ang biyaya nila, kalmadong sagot ni Aling Elena. Wala akong anumang yaman, pero maibibigay ko sa mundo ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng lahat. Mabilis na nagsulat si Ilse. Jimenez sa kanyang notebook. Mayroon bang partikular na boses na nag-uutos sa iyo na gawin ito? Tumingin si Aling Elena sa pader. Ang boses ng anak ko. Biglang tumahimik ang silid. Akmang magtatanong si Major Santos, ngunit itinaas ni Isi. Jimenez ang kanyang kamay, senyales na maghintay. Tinatawag ka ng anak mo. Ngumiti si Aling Elena, ngunit nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sabi niya, Nay, huwag mo silang iwanang mag-isa. Samahan mo sila. Painitin mo sila. Sumandal si Ilse. Jimenez. Alam niyang napakalalim na ng delusyon ni Aling Elena,
nahaluan ng trauma, kalungkutan, at isang pagkawala na hindi kailanman gumaling. Matapos ang isang oras, itinigil ang sesyon. Lumabas si Ilse Jimenez mula sa silid na may madilim na mukha. Mapanganib siya, pero hindi sa paraang alam niya ang kanyang kalupitan. Nabubuhay siya sa isang mundong siya mismo ang gumawa, isang mundo kung saan siya ang tagapagligtas, hindi ang mamamatay tao. Nagtanong si Santos, sapat ba siyang matino para managot sa batas? Bumuntong hininga ng malalim si Ilse Jimenez. Sa teknikal na aspeto, alam niya ang kanyang ginagawa. Pero sa mental na aspeto, maraming taon na siyang nabubuhay sa isang madilim na espasyo. Tumingin si Ramos sa salamin ng interrogation room. Sa loob, mag-isang nakaupo si Aling Elena, nakatitig sa kanyang mga kamay na nakaposas, at mumingiti sa isang bagay na hindi nakikita. At mula sa labas ng silid, sa wakas ay napagtanto ng team na hindi pa nila naririnig ang buong kwento. Ang pinakamadilim ay magsisimula pa lamang. Sa forensic laboratory, ang lahat ay mabilis at tahimik na nagtatrabaho. Walang sigawan, walang kwentuhan, tanging ang tunog ng mga kagamitan, ng printer ng resulta ng AI, at ng mabagal na paggalaw ng orasan. Ang torso na natagpuan sa ikatlong kaldero ay masusing sinusuri. Si Ilse Fraser Martinez, isang dalubhasang forensic pathologist, ay sinusuri ang mga sugat sa bahagi ng lid. May mga marka ng sakal dito, sabi niya, tinuturo ang mga pabilog na pasa. Ibig sabihin, hindi natural ang pagkamatay ng biktima, dagdag niya ng may diin. Si Major Santos, nakararating lang mula sa interogasyon, ay yumuko upang tingnan ang paunang ulat. Kaya lahat ng biktima, pinatay? Tumango si Ilse Martinez. Hindi lang pinatay, pare-pareho ang paraan. Sinakal mula sa likod gamit ang braso o tela para takpan ang bibig. Nakatayo si St. Ramos sa tabi, mapungay ang mga mata ngunit puno ng apoy ng investigasyon. Ibig sabihin, nagsinungaling si Aling Elena nang sabihin niyang namatay sila ng kusa. Hindi naman lubusang kasinungalingan, sagot ni Ilse Martinez habang tinatanggal ang kanyang guwantes. Siguro sa isip niya, ganoon niya ang nangyari. Pero sa pisikal na aspeto, malinaw na pinatay sila. Ang salitang pinatay ay umalinggangao sa silid na amoy disinfectant. Samantala, sa interrogation room, mag-isang nakaupo si Aling Elena. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong magkapatong. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa maliit na bintanang may rehas. Tila siya isang taong naghihintay ng bisita, hindi isang suspect sa serial killing. Nang pumasok si Ramos, umiti si Aling Elena. Nakilala niyo na sila, di ba? Hinila ni Ramos ang isang upuan. Dahan-dahang umupo. Nakilala namin ang mga bangkay nila, Aling Elena. Walang buhay. Umiling ng marahan si Aling Elena. Patay ang mga katawan nila, pero hindi ang kanilang mga boses. Sinubukan ni Ramos na panatilihin ang kanyang pasensya. Aling Elena, may matibay kaming ebidensya na sinakal niyo sila hanggang mamatay. Bakit niyo ginawa iyon? Hindi agad sumagot si Aling Elena. Tumingin siya sa mesa, ang kanyang mukha ay parang isang babaeng inaalala ang isang madilim na nakaraan na matagal nang ibinaon. May isang gabi, may isang matandang lalaki na kumatok sa lugawan ko. Nilalamig siya, nagugutom. Binigyan ko siya ng lugaw. Sabi niya, gusto niyang matulog sandali sa kusina. Umiti ng maikli si Aling Elena, isang ngiting hindi angkop sa isang trahedyang kwento. Pero habang lumalamig ang gabi, nagsimula siyang mangisay. Nagpanik ako. Gusto ko siyang pakalmahin, kaya pinigilan ko ang katawan niya. Tinakpan ko ang bibig niya para hindi siya sumigaw. Pero, huminto siya. Naghintay si Ramos. Bigla na lang siyang huminto sa paggalaw. Bumuntong hininga ng malalim si Ramos. Aling Elena, hindi po pagpapakalma yon. Pagpatay po yon. Itinaas ni Aling Elena ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang batang napagalitan. Hindi ko sinasadyang pumatay. Gusto ko lang siyang patahimikin. Para hindi magpanik ang mga kapitbahay. Ang boses na iyon ay napakatapat na mahirap malaman kung ito ay kasinungalingan o delusyon. At pagkatapos noon, tanong ni Ramos.
May 2 pang taong tinulungan ko. May sakit sila, gutom, natulog sila sa kusina ko. At pagsapit ng gabi, dumating ang mga boses. Boses Nino. Ng anak ko. Naramdaman ni Ramos na nanindig ang kanyang batok. Narinig ko siyang nagsabi na itulungan mo sila. Huwag mong hayaang mabulok sila sa kalsada. Painitin mo sila tulad ng pagpapainit mo sa akin noong may sakit ako. Hinawakan ni Aling Elena ang kanyang dibdib. Napakalinaw ng boses na iyon. Naramdaman kong ginagawa ko ang tama. Nanahimik si Ramos. Hindi ito ang sagot ng isang walang pusong mamamatay tao. Ito ang sagot ng isang taong nawala sa sarili sa karagatan ng kalungkutan. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, may natuklasan ang forensic team sa crime scene na nagbago sa direksyon ng investigasyon. Sa isang maliit na silid na konektado sa ilalim ng sahig, may isang drum na metal na hindi napansin kagabi. Sa paligid nito, may mga tira-tirang uling, mga piraso ng sunog na tela, at isang itim na likido sa ilalim. May sinunog dito, sabi ng isang tekniko. Medyo malaki. Baka mga bahagi ng katawan na ayaw itago ng salarin. Hawak ni Major Santos ang isang flashlight, tinutok ang ilaw sa pader. May mga marka ng kalmot na parang may isang taong pilit na kumakalkal sa pader. Baka buhay pa ang biktima noong ipinasok dito, bulong niya. Napahinto sa pagtatrabaho ang tekniko, kinilabutan. Gabi na nang muling umupo sina Santos at Ramos kasama si Aling Elena para sa huling sesyon ng araw na iyon. Aling Elena, sabi ni Santos. Ang kanyang boses ay patag ngunit matigas. Nakahanap kami ng mga labi ng iba pang katawan na sinunog ninyo. May mga senyales ng paglaban. Buhay pa sila bago nyo sila ipinasok sa drum. Tumingin ng walang laman si Aling Elena, bago sa wakas ay mahinang nagsalita, buhay sila dahil natatakot sila. Pero noong sinunog ko sila, nawala ang mga boses nila at naging tahimik ang gabi. Ipinikit ni Ramos ang kanyang mga mata sandali. Napagtanto niyang ang kaharap niya ay hindi lamang isang salarin, kundi isang taong nakulong sa isang madilim na mundo na walang daan palabas. At sa araw na iyon, naunawaan nilang lahat na ang kadiliman sa lugawan ay hindi pa umaabot sa sukdulan. Mayroon pang isang bagay na hindi pa nabubunyag. Ang araw ng paglilitis ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga taga-Maynila. Mula pa madaling araw, ang bakuran ng Manila Regional Trial Court ay puno na ng tao. Ang mga tindero na karaniwang naglalako ng pagkain sa paligid ng palengke ay ngayon ay nakatayo ng magkakasama. Pinag-uusapan ang isang pangalan na sa loob ng ilang buwan ay bumabagabag sa buong lungsod, Elena Reyes. Ang may-ari ng lugawan sa kanto ng Pag-asa. Ang salarin sa serye ng mga pagpatay na tumatangging aminin na siya ay pumatay. Sa loob ng korte, pinuno ng mga mamamahayag ang mga upuan. Doble ang bilang ng mga security guard, at ang hangin ay puno ng mga bulong-bulungan na nagpapatindi sa tensyon. Nang bumukas ang pinto sa gilid, 2 pulis ang pumasok kasama si Aling Elena. Mabagal siyang naglakad. Maayos na nakatali ang kanyang buhok. Maputla ang kanyang mukha, ngunit may dala pa ring manipis na ngiti na nagpatalikod sa tingin ng marami. Ang ngiting dati mukhang palakaibigan ay ngayon ay tila isang madilim na anino na nakadikit sa mga pader ng korte. Nang umupo siya sa silya ng akusado, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Binasa ng piskal ang mga sakdal, ang kanyang boses ay matigas at walang panginginig. Ngunit ang bawat salita ay isang patalim, planadong pagpatay, pagkitil ng buhay ng may karahasan, mutilasyon, paglapastangan sa katawan ng tao, pagsira ng ebidensya, at mga kilos na nagdudulot ng panganib sa publiko. Ang mga pangalan ng mga biktima ay tinawag isa-isa: Dennis Garcia, Samuel Del Rosario, Rina, isang babaeng palaboy na walang sinuman sa mundo. Bawat pangalan ay umalingaw na parang kampana ng kamatayan. Yumuko ang mga naroroon, ang ilan ay tahimik na umiiyak. Sa pinakalikurang upuan, hawak ni Mang Berto ang isang maliit na rosaryo. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa tuwing ipinapakita ang mga larawan ng mga biktima. Nang tumayo ang abogado ni Aling Elena, bahagyang nagbago ang kapaligiran. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang kanyang kliyente ay dumaranas ng matinding sakit sa pag-iisip, apektado ng maraming taon ng trauma, pagkawala ng pamilya, at pamumuhay sa sukdulang kalungkutan. Hindi siya isang halimaw, sabi ng abogado.
Biktima rin siya ng kanyang sariling buhay. Ngunit ilan lamang sa silid ang makatanggap ng mga salitang iyon. Nang bigyan ng hukom si Aling Elena ng pagkakataong magsalita, muling tumahimik ang lahat. Huminga siya ng malalim at mahinang nagsalita, wala po akong intensyong manakit ng sinuman. Tinulungan ko lang po ang mga lumapit sa akin. Gutom sila, may sakit sila, namatay sila sa harapan ko. Inasikaso ko lang po sila. Sumabog ang iyak ng ilan. May sumigaw, sinungaling. May nagmura. Niluto mo sila. Ibinenta mo sila. Ngunit nanatiling kalmado si Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay tila mailuha nang idinagdag niya, na wala po ang anak ko. Pagkatapos noon, naramdaman kong napakatahimik ng mundo. Kaya noong kinausap nila ako, naniwala ako. Naniwala akong gusto nilang masamahan. Pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo, pinatahimik ang korte. Matapos ang halos 4 na oras ng matinding paglilitis, tumayo ang hukom upang basahin ang hatol. Ang kanyang boses ay patag ngunit tumama na parang bagyo. Dahil sa sapat at matibay na ebidensya, mga testimonya ng saksi, resulta ng forensics, at pag-amin ng akusado, hinahatulan ng korte si Elena Reyes ng parusang kamatayan. Ang salitang iyon ay tumama sa silid na parang kulog. Hindi sumigaw si Aling Elena, hindi umiyak. Ipinikit lamang niya ang kanyang mga mata, na parang isang taong matagal nang narinig ang hatol na iyon bago pa man ito basahin ng hukom. Marahang gumalaw ang kanyang mga labi, hindi malaman kung nagdarasal o kinakausap ang isang taong hindi nakikita. Si Ramos, na buong pusong sinubaybayan ang kaso, ay yumuko. May bahagi ng kanyang sarili na galit, ngunit mayroon ding bahagi na nakakakita ng isang inang winasak ng kalungkutang hindi na malunasan. Ilang buwan matapos ang paglilitis, giniba ang lugawan sa kanto ng Pag-asa sa kahilingan ng mga residente. Ang mga pader nito na dati puno ng amoy ng piniritong bawang ay ngayon ay naging alikabok. Ang sahig na kahoy na nagtago ng madilim na lihim ay hinukay, nilinis, at idineklarang isang lugar ng trahedya na hindi na dapat maulit. Nagtayo ang mga residente ng isang maliit na espasyo, simple ngunit nagsisilbing lugar ng panalangin. 3 malalaking kandila ang inilagay doon, sumisimbolo sa 3 biktima na ang pagkakakilanlan ay ngayon ay inaalala ng buong lungsod. Tuwing umaga, ang mga dumaraan ay nag-iiwan ng maliliit na bulaklak o nagsisindi ng kandila sandali. Walang malaking seremonya. Tanging isang tahimik na pagkilos, isang pagkilos ng sangkatauhan para sa mga taong nagkaroon ng trahedyang katapusan. Sa istasyon ng pulisya, natanggap ni Ramos ang balita na naisakatuparan na ang hatol kay Aling Elena. Binasa niya ang ulat ng may mabigat na puso. Walang salitang makapaglalarawan sa kanyang nararamdaman, isang halo ng ginhawa, lungkot at kawalan. Sa huling tala na iniwan ni Aling Elena sa kanyang selda, mayroon lamang isang simpleng pangungusap, sa wakas, masasamahan ko na ulit ang anak ko. Dahan-dahang isinara ni Ramos ang tala. Alam niyang ang kasong ito ay magiging isang mahabang anino sa kanyang karera. Hindi lamang dahil sa kalupitan nito, kundi dahil itinuro nito sa kanya ang isang bagay. Ang kalungkutan ay maaaring lumikha ng isang madilim na bangin sa kaluluwa ng isang tao. At kapag walang kamay na umaabot, maaaring mahulog ang isang tao ng napakalayo para makabalik pa. Ang Maynila sa wakas ay bumalik sa dati nitong sigla. Ang ingay ng palengke, ang tawanan ng mga bata, at ang amoy ng pagkain ay muling pumuno sa mga eskinita na dati puno ng mga nakakatakot na bulungan. Ngunit, sa tuwing may dadaan sa dating kinatatayuan ng lugawan sa kanto ng Pag-asa, humihinto sila sandali, tinitingnan ang maliit na memoryal, at inaalala ang isang aral. Ang kadiliman ay hindi laging nagmumula sa mga masasamang tao. Minsan, ang kadiliman ay isinilang mula sa isang pusong matagal ng pinabayaang mag-isa. At sa pamamagitan lamang ng pagmamalasakit sa isa't